Welcome back to my channel, Faceless Raw, ang inyo pong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga mantabay, nagbigay ng suporta at nagkomento sa ating comment section. Lahat po yan ay binabasa natin. Diyan po tayo kumukuha ng idea at diyan po tayo kumukuha ng kaalaman dito po sa ating ginagawang FLM Comeback Series vlog. Nais ko pong sabihin sa inyo na ito po ay part 5 doon po sa ating ginagawang series sa ating pong pandemic hero. Walang iba kundi si Dr. Leo Marcos. Nais ko pong sabihin sa inyo na may napanood ako. I think this is 1 year ago kay kung di ako nagkakamali, no po, kasi may nag-re-upload nito at napanood ko at gusto ko pong panoorin din natin. Ito po ay courtesy ni Joy Tube sa kanya pong channel at panonoorin po natin. Diyan po tayo magbibigay ngayon ng pag-uugnay-ugnay at tatalakayin po natin ang bawat statement na binitawan po ng ating former Senator Nikki Cosseteng. So kilalang kilala po siya sa ating bansa na isa pong magaling pong leader. So gusto ko pong panoorin po natin ito at talakayin po natin kasi medyo hindi ko ma-reconcile yung mga iba na mga statement po niya, no? Alam ko na syempre may mga iniingatan din tayo, pero ganoon na lang ba 'yon? Ibibigay na lang ba natin yung ating karapatan katulad nga ng sinabi ng ating pandemic hero, Doc Felem. Gusto ko sabihin sa inyo na kung meron tayong determination, di ba ang sabi niya? Yung karapatan naman na 'yon ng bawat mga Pilipino, ba't hindi natin kunin? Di ba? Kung hindi natin kaya, ibigay na lang natin. Na kitang-kita naman ng buong mundo na binubuli tayo, hinaharas tayo. Ang ginawa nilang napaka-barbaric na aksyon diyan sa Ayungin Shoal. At meron nang nasugatan, naputulan ng thumb yung ating isang Navy SEALs, yung ating tropa diyan ay tinatawanan pa nila. May nagsisirculate na isang photo na kung saan ay pinapakita dun yung thumb ng nire-represent ng Pilipino yung ating tropa tapos pinagtatawan na nila, di ba? So, hindi po maganda. Ayun po ba ay isusuko na lang natin at sinasabi nila sila ang may soberanya pagdating po sa teritoryo na yan, ang katotohanan, iyan po ay sa atin. So, nais ko pong sabihin sa inyo na ito pong mga nangyayari na to ay hindi ganoon kadali no na magdesisyon. Kaya kung tahimik po ang Malacanang at hindi po natin naririnig ngayon ang ating presidente, mas gugustuhin ko po 'yun dahil sa tingin ko siya po ay ninilay, no? Parang si King David, no, nung nabalitaan niyang nakubkob yung kanyang mga mahal sa buhay, kasama niya yung kanyang mga warriors, galing sila sa isang labanan, pero pagbalik po nila sa kanilang kampo, nakubkob ng mga Pilisteo yung kanilang mga family, ito ay dinilang bihag. At wala ni isa mang mga pamilya na nandoon, pati kanilang mga kabuhayan, kanilang mga alaga na mga hayop ay dinala ng Pilisteo. Ngayon, nagalit yung mga warriors ni David and he is about to his warriors was about to stone him, about to kill him. Pero siya po ay nanalangin. As a leader, hindi po ganun kadali. Alam niyo, unang ginawa ni King David, siya po ay nanalangin, no? Kinausap niya po ang Panginoon. Sabi niya kay God, shall I pursue it, no? At the rest is history. Kung tayo po ay mag-i-inquire sa Panginoon kung ano po ang dapat at the best decision na nating gawin bilang isang bansa na may Diyos, unahin po natin sumangguni sa ating Panginoon. Let's aside any political colors and let's pray. Sa totoo lang po, sa history ng war, hanga po ako pagdating sa strategy sa mga Israel. Okay? At marami po silang mga ambag sa kasaysayan at naniniwala ako na sila ang isa sa magaling pagdating sa warfare. So, balik po tayo dito sa pinag-uusapan po natin. Kung tahimik po ang ating presidente, naniniwala ako na meron siyang magandang plano. At hindi tayo dadalhin sa anumang naririnig natin na gera. Okay? At saludo ako sa pagbibigay ng komento ng ating pandemic hero, si Doc Leo Marcos. Sabi niya kung tayo ay may determinasyon. Di ba? Ang sabi niya, ipaglaban natin yung ating karapatan. So hindi na po natin patatagalin, pakinggan po natin ang ating former Senator Nikki Cosseteng. At pakinggan, ano po natin, ito po, bigyan po natin ng pag-aanalisa, ito pong sinabi po niya. Kasi merong wisdom din dito na hindi natin pwedeng ipagwalang bahala. Okay?
So, pakinggan po natin. Let's welcome former Senator Nikki I think the president Cosseteng. should read more and learn more. You cannot make logical, intelligent decisions if there's nothing, no facts, no figures between your brains, between your ears. Another point is that when you make decisions, please, please, it's the good of the country, it's for the next generation. Remember that not all of us have an escape hatch like you do. We do not have billions of dollars stashed away somewhere. We do not have houses in other parts of the world that can be a safe haven for all of us. So please read, learn, go back and find out what happened in history, because if you don't know it, or you don't want to know about it, then you're just bound to make the same mistakes or commit the same mistakes. So remember, Gusto pong sabihin sa inyo na alam po yan syempre ng ating presidente. No, hindi po lingid sa kanya yan. Alam po niya yung history. Passionate po si former senator when you talk about decision na gagawin ng ating Pangulo na PBBM. Dahil ayaw niya, syempre, na humantong sa war itong nangyayaring tensyon dito sa Ayungin Shoal. Kamakailan lang, di ba? Ilang days pa lang, nagkaroon dyan ng encounter sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre. At yung ating ang katulad ng na ano natin, na ibahagi ko po sa inyo, na talakay po natin na yung ating isang Navy SEALs ay naputulan ng thumb. Kaya sa tingin ko, may connection po ito, itong sinasabi ni former Senator Nikki Cosseteng, dahil ayaw niya humantong sa digmaan, no? Itong nangyayaring nag-escalate, no? Sobrang nag-escalate itong aggression ng China dito sa atin. So ano ba anong gagawin natin? Ano yung mapapayo dito ni ex former Nikki Cosseteng? Okay? At sasagutin po natin 'yan. Let's continue. remember, we 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. You can have all the jets. You can buy all the houses, the palaces, the mansions that you want. And all the spending money that you could not even finish in how many 100 lifetimes. Please, don't make us look like fools. And Okay, pagdating po, let's say sabihin natin magka-war, di ba? Kung tatakbo aalis ng bansa si President uh, PBBM, President Bongbong Marcos, ito po ay isang malaking kahihiyan. Di ba? Unang-una, hindi po tayo naghahanap ng gera at wala po tayong kakayanan. Ang Pilipinas po ay walang kakayanan makidigma sa anumang bansa. Kaya nga ang sabi ni Doc Franz Leo Marcos, kung hindi natin kaya, ba't hindi natin i-activate yung MDT? Yung tinatawag na Mutual Defense Treaty natin sa US. Okay, ngayon, kung talagang, sabi niya, kung talagang di nyo kaya, edi ibigay nyo na lang. Di ba? Ibigay nyo na lang yung teritoryo na gustong kunin, na teritoryo naman talaga ng bansang Pilipinas. Atin yan di ba? Okay, diretso po tayo. maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo, walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayo lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. O, di ba? So, yun lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. At hindi lang mahihirap ang kawawa. Yung middle class na paunti-unti nawawala. Yung kanilang Sa totoo po, no? Pag yan ang nangyari, let's say sabihin natin, nagkaroon ng digmaan dito sa Pilipinas between China, sa ginagawang pambubuli sa atin ng China, it is evident to everyone, no? Hindi, sa lahat ng bansa nakikita natin yung ginagawa nilang harassment. Makikita nyo po na hindi lang po, no, yung sasabihin ko po sa inyo, yung may mga kakayanan na umalis sa bansa, aalis po yan. Okay? Hindi lang natin sinasabi dito na si PBBM, hindi, lahat po ng may kakayanan na umalis, aalis yan. Pero yung may kakayanan na gusto nila talaga manatili dito at ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas sa mapang-aliping mga in-check, di ba? Hindi yan aalis, no? At gusto pong sabihin sa inyo na mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, gusto pong sabihin sa inyo na hindi po natin kayang makidigma, I'm telling you. So anong sinasuggest ng ating former senator? Pakinggan po natin ang kanyang mga susunod na statement.
pinag-ipunan dahil lang naniniwala sila dito sa mga propaganda, sa mga trolls, sa mga TikTok, sa mga hindi po 'yan ang kailangan namin eh. Kasi binabaliwala ninyo yung suliranin ng taong bayan. Binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin. Yung may reklamo, wala lang, baliwala lang lahat yan. Kasi sayawan lang, party lang, sige, biyahe lang tayo, okay. Okay lang sana kung maunlad yung bansa natin. Ngayon, meron pang Maharlika Fund. Di ba? Nakita natin sa Sweden, sa ibang bansa, na lusaw lahat yung pondo. Ang daming mga pera ng GSIS, SSS, o kung ano pa mang government institutions na ilalagay nyo dyan. Hindi yan sarili nyong alkansya. Kaya mag-ingat po kayo. Dahil hindi lang tatahimik ang Pilipino. Alam natin yan. Naghihintay lang ng oras yan. At kung hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo, mabuti ngayon pa lang magkaalaman na. Yun po. Thank you. We have time for closing statement. Okay, so malalim yung sinabi ni former Nikki Cosseteng when it comes to fund, no, Maharlika funds. Alam naman natin 'yan. So napakalaki ng ano diyan na ng pera diyan, no, na involved. Kaya I think concerned si former Senator Nikki Cosseteng when it comes to funds. Kasi sa totoo lang, maaaring yung leader natin sa taas, di ba? Bibigay siya ng ano niya, ng kanyang proyekto, pero pagdating naman sa baba, doon naman magkakagulo, di ba? Katulad nitong hindi nagkakaroon ng ano ng magandang komunikasyon katulad nito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nagbigay ng statement, ang sabi niya misunderstanding daw at accident lang yung nangyari. Pero binahawi naman ni Sec Gibo, di ba, ng ating National Defense, na hindi yun misunderstanding, hindi lang yun aksidente, deliberate yung pagkakagawa. Ibig sabihin, willfully, intentional, sabi nga nung sundalo natin. Sa tingin ko, itong concern ni former Senator Nikki Cosseteng, may point din po ito. Okay? At naniniwala ako na sa pananahimik ngayon, okay ngayon, ano, ng ating presidente, si PBBM, may maganda siyang plano para po sa ating bansa. Okay? So kung magkakaroon man tayo ng aabangan ngayon, i-check po natin kung ano po yung bagay na pwede pong maging result nito dahil kung gusto po ninyo, dalawang bagay lang. Kung anong gusto niyo resulta, ibigay yung territorial waters natin o ipaglaban natin yung territorial waters natin. Ganun lang. Kasi kung sinasabi po natin na atin ito at makikipagmatigasan tayo, at wala naman tayong kakayanan at hindi tayo lalapit sa ating yung sinasabi nga ni Doc Francis Leo Marcos na Mutual Defense Treaty natin sa US, eh di wala pong mangyayari. Ngayon, pag inactivate natin yung MDT, makikita natin na gagarahin ba tayo ng China dahil dun sa treaty na yon? Yun eh, no? So may concern. Maganda rin naman yung sinasabi ni former senator. May point po siya dyan. Okay? Isa-set aside muna natin yung mga funds, etc. No? Ang pinag-uusapan po natin dito yung gagawin yung decision when it comes to ito nga nangyayaring nag-escalate na tension. Okay? So tuloy po natin itong ating pakikinig. Senator Cosseteng, short closing statement to summarize your views about the appeal to end war, EDCA, and prevent the Ukraine situation in the Philippines. Short closing statement. We start with Senator and with Mr. Herman Laurel. Senator, short closing statement to summarize all your views. Ako po'y nagpapasalamat na merong ganitong Kamuning Bakery Cafe forum. Dahil dito po, liliwanagan ang ibang mga issue at magsasalita rito po ay sa katotohanan lang at doon sa talagang sinasaloob at sinasapuso yung mga binabanggit na mga opinyon. Wag niyo pong mamasamain sinasabi namin ang aming sinasabi. Dahil lahat ng gusto magsalita, wala pong ganitong klaseng oportunidad, wala pong ganitong klaseng forum. Sana po, ang kapayapaan ay mangibabaw dito sa ating bansa. Dahil wala na po tayong hinahawakan eh. Wala na tayong pinanghahawakan kung hindi lamang na yung bansa natin na maging maunlad at maging makatarungan at tigilan na po natin yung pagkikiling dun sa mga gumagawa ng gulo at dun sa magdadala sa atin sa gulo. No? Let's stop it. Stop these games. Wala tayong kikitain dyan. Kung may kumita man, baka ibang kontratista kikita.
O, di ba? O, yung mga ibang stockholder, bibili ng stocks doon sa mga kumpanya na gumagawa ng mga tangke at gumagawa ng mga fighter jets, mga barko. Sila lang ang kikita diyan. Lahat tayo talo pagka nagkagulo dito, no? Kaya mahal natin yung ating bansa, pero hindi natin masasabi na yung mga desisyon ng liderato ay dahil mahal nila yung ating bansa. Yun po ang ating malaking problema. Kaya pasalamat po ako sa lahat sa inyo sa media dahil sa pamamagitan ninyo, doon aabot yung mga ganitong pananaw sa taong bayan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Okay, diyan po natin tatapusin. Thank you, former Senator Nikki Cosseteng. So nais ko pong sabihin sa inyo na yung sinasabi niyang pagmamahal sa bansa, di ba? Ano po ba yung pagmamahal sa bansa? Pagmamahal po ba sa bansa yung isuko yung ating teritoryo at ibigay na lang sa mga Chinese? O pagmamahal sa bansa yung meron tayong determination katulad na sinasabi ng ating former senator, ng ating tumakbo ng senator. Siyempre, ang ating pandemic hero, di ba? Si Doc Francis Lea Marcos. Di ba? Yung sinasabi ni Doc FLM na determination, kung talagang determined tayo, we have a determined purpose, eh di ipaglaban natin yung ating karapatan dahil atin yan. So ano po ba yung pagmamahal na sinasabi ni former Senator Nikki Cosseteng? Ibigay na lang natin kasi mahal natin yung bansa natin, ayaw natin magkagera. Eh hindi naman tayo ang nanggigera, hindi naman Pilipinas ang manggigera eh. Ba't naman tayo manggigera? Wala nga tayong kakayanan, wala tayong kapasidad. Ngayon yung EDCA, ito po yung Enhanced Defense Cooperation Agreement, no? Ito po yung sa tingin ko meron ng 9, kung di po ako nagkakamali, correct niyo po ako, 9 or 8 or more than na mga EDCA sites dito po sa Pilipinas. Ayan po yung mga sites na kung saan andyan po yung nagtitrain yung ating uh, mga troops ng US at ng Pilipino. So, hindi naman natin dadalin sa gera ang bansang Pilipinas. Yan po ay protection para sa atin. Di ba? Ngayon, kung magkaroon man, kahit walang EDCA, sabihin natin wala tayong ganun dito sa Pilipinas, sabihin na natin ganun. Sa tingin po ba natin hindi tayo sasakupin ng China? Sa tingin po ba natin hindi tayo uh, tawag dito papasukin ng China sa sobrang hina ng ating bansa? Papasukin pa rin tayo kasi strategic point tayo para kunin po nila yung Taiwan. Kasi yung Taiwan talaga yung target nila. Di ba? So, ang Pilipinas po ay malaking tinig po para sa kanila pong mga ewan ko ba kung bakit nila pati karagatan gusto nilang kunin, nagkaroon sila ng imaginary 10 dash line na yan, tas kung ano-ano pa. Di ba? Sa totoo lang po, ngayon lang din ako nag-aaral ng mga ganito at talagang sinusuri ko yung bawat nangyayari. At nakita ko talaga na ito palang territorial waters na ito ay sa atin. Sa atin to. Ngayon, sinasabi ni nakita ko po yung concern, no, don't get me wrong, no, yung concern ni former Senator Nikki Cosseteng, ayaw niyo pong tayo ay magamit, okay? Pero yung sinasabi niya ngayon na pagmamahal, ayaw niya pong makakita ng dumanas na dumanak ang dugo, no, dito sa ating sa Philippine soil. Nagamitin tayo ng ibang lahi. Eh yun ang sinasabi nila, no? Nagagamitin lang tayo ng mga Amerikano. At yung ito nga si Ritter, di ba? Pero pag chinek niyo po yung background niya, eh galit lang pala siya sa Amerika. So okay. So yun na po yung gusto kong sabihin sa inyo. Okay, hindi ko po pinuput down yung mensahe ng ating former senator, pero gusto ko pong sabihin na ano ba talaga ang pagmamahal sa bayan? Isuko na lang yung teritoryo, di ba? Or um, kasi hindi talaga papayag ang China na at inaangkin talaga nila 'yan, di ba? Or magkaroon tayo ng strong determination and will na atin ito, karapatan natin ito. Yan po ang sabi ng ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Lea Marcos. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa nagmamahal sa ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Lea Marcos. At syempre, salamat din po sa lahat ng nagmamahal kay Faceless Raw. Kita-kita muli tayo sa susunod na episode dito lamang sa ating YouTube channel. God bless everyone. See you.